Tayo po muna, magandang hapon po sa lahat. Tayo po muna ay tumandaling manahimik at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, marami pong salamat at kami po ay nagkatipon-tipong muli sa aming pag-aaral sa Zoom. Naway basbasan po kaming lahat at hipuin ng iyong mapagpalang kamay ang bawat isa sa amin. Naway ang aming pag-aaralan na sa gabing ito ay pumasok sa aming isipan na hindi lamang ngayon sa aming pag-aaral ito, bagkus ay magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. Basbasan po din ang iyong pagpapala ang aming speaker sa ngayon na si SMD Agnes. Bigyan po siya ng katalinuhan upang maipahayag sa amin ang kanyang at ang pag-aaral sa gabi ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong pangalan. Amen. Sa pangalan ng Dr. Amen. Maraming salamat po. Amen. Thank you very much po, Marketing Director Juanito. Tita SMD Agnes, meron bang inassign kang mag-introduce sa iyo o wala po? Wala po, Tita. Ayan. Para po i-introduce ang ating susunod na speaker, tawagan ko po si Marketing Director June Areglo para po ipakilala ang ating speaker. Dito MD June. Tito June. Available ka ba, Tito June? I think available si Tito June. So ako na lang po ang magpapakilala sa ating speaker. Of course, ang ating pong susunod na speaker, isa po siya sa inspirasyon namin ng mag-asawa. Nang makilala po namin siya, di naman po kami talaga totally magkakilala. Nagkakilala lang po kami through IMG. Pero nakita ko po sa kanilang pamilya yung passion din sa IMG, lalo na yung pagtulong sa ibang tao. Siya po ay engineer by profession, a former teacher po din sa Alcobar School, and blessed with wonderful children. Ang isa pa niyang mga anak ay isa rin doktor. And of course, happily married kay SMD June Eledia. Let us welcome po ang ating speaker for this afternoon, ang ating Tita SMD, si Tita SMD Agnes Eledia. Thank you po, Tita CEO Tess. Good afternoon po sa ating lahat. Ngayong hapon po ay pag-aralan po natin kung paano natin ma-maximize po yung benefit natin being an IMG member by using the IMG Dominate tool, the digital marketing tools. Karamihan po ng mga members natin, especially yung mga malapit ng millennials, ito po talaga ang problema kasi hirap po talaga pag when it comes to sa technology na po, yung application po ng technology. Di po ba? Sabi nga nila, when you focus on problems, you will create more problems. But when you focus on possibilities, you will have more opportunities. So mag-focus po tayo sa possibility na marami po tayong matutunan dito sa Dominate tutorial na ito. At ito po ay magagamit natin in doing our, na rin po ako maging millennials. Kaya pag-aralan po natin sa ngayong hapon na to ang IMG Dominate tool. So unang-una po, meron tayong Dominate tool, wealth creation system, and then yung online marketing system. So dito po, ipapakita dito sa tutorial, paano po natin ma-integrate yung wealth creation system na steps dito sa application po natin sa Dominate tool. Okay? So ano po yung marketing panel? Nakikita po natin dito yung illustration. Isa po siyang parang imbudo or filter. So we have here yung pinakaitaas, ito po yung awareness. So kailangan natin mag-create ng awareness and then interest sa audience natin, then decision, action, ang pinakahuli po, result. So ang definition, marketing panel by definition is a model describing the customer journey
from awareness of the product to the actual conversion. So dito po nasasala yung mga guest natin. Hanggang sa pagdating sa dulo, yun na po yung result wherein our guest will join and then will own a product. Okay? So sa wealth creation system, ito po yung funnel wherein we list down the steps na nandun po sa wealth creation system. So number 1 po, yung sa pinakataas, ito yung paggawa po natin ng share list. So share list and then yung method ng approach, followed by book study, then book share. After book share, susunod na po yung pagpa-follow up natin. We're going to follow up using also the Dominate tool. Then the last one will be the result. Yan na po. So sa Dominate tool, online wealth creation system panel, so we have again yung share list at approach, book study, book share, follow up, and then we'll come up with the result. So ito po yung example ng form na kailangan nating gawin para po sa mga new members as well as sa mga old members na hindi pa po gumagawa nito. Ito ay talagang requirement po. According nga dun sa kay CEO Joey nung sa Wealth Creation System Step 5, i-require po natin lahat ng members natin na gumawa po ng share list. Kasi sabi nga ni Sir Joen, ito po yung raw material natin. Una po na raw material natin. Wala po tayong magiging result o byproduct if we don't have a share list. Hindi natin alam kung sino po ang i-invite natin. Sino po ang kukontakin natin. So unang-una, gagawin po natin ito kahit 10 names lang po. Gawa po tayo ng listahan. Ito po, available po ito, mada-download po ito sa portal natin, dun sa downloadable forms. Resources, downloadable forms. Pwede po natin i-download ito. And then we're going to list down 10 names, their contact numbers, and then their email address. Now, pag wala po tayong contact numbers at saka email address nila, kahit pangalan lang po, kasi by using the Dominate tool, we will be able to get their email address and contact numbers. Kahit names lang po, kukunin natin. Yung mga friends natin na nasa Messenger or sa FB, kung sino po yung sa tingin natin na very close sa atin, that we care the most, na gusto po natin tulungan or i-share ng ING, yun po ang unang-unang i-list down natin. Especially yung family natin unang-una po. Okay, ito na po yung steps. Now, in the share list or approach, ito po yung makikita natin sa Dominate tool natin. Unang-una, let us define first ano po yung list na tinatawag natin sa Dominate tool. Now, the list is a storage of information. Ang nakalagay po doon, name, email, at saka contact number of the subscribers or uploaded prospect list. So, yun po yung nakasulat sa email list. Now, if you're going to log into your Dominate, meron na pong mga default list na nakalagay doon. Yun po yung IMG list. Ito yung master list. Meron po tayong Kaiser list. And then free SSBYF ebook list. Ito yung The Secret to Saving and Building Your Future ebook list. So ano po ang pwede nating magawa dito? So there are 3 options. Pwede po tayong maglagay ng pangalan. We're going to add names. We can edit the names. And we can also delete. Pwede po nating gagawin yan mamaya once na makapag-hands-on na po tayo. Okay, what's next? Paano po natin ma-view ang list? Or paano po tayo mag-add ng list of names? So, once we log in sa ating ING Dominate portal, ito po yung makikita natin. Naka-crack lang siya. So, dito sa left side, ang tawag dito
dito, ito po yung dashboard niya. So we have here, makikita po natin yung list. All we have to do is to click lang po. I-click lang po natin ito. And then, if we're going to add folder po para sa pangalan ng mga prospect natin, just click add list. Naririnig po ba? Malinaw po ba? Okay ba? Can I get a thumbs up? Okay po ba, Tita CEO? Yes, tita. Okay. Malinaw, malakas. Okay po. Okay, so another option po, di ba kanina ang first option, titingnan po natin dito sa list. Makikita na po natin dito at pwede po tayong mag-add ng list. And then another option is, pwede rin po natin i-click yung email blast. Now, if we are going to click the email blast, we will see here, merong lalabas na view all list. Pag i-click po natin yan, lalabas na rin po yung mga list na nakalagay sa Dominate natin. Okay, how to edit and delete the list. Once nasa ano ka na po, nasa view all list, ito po yung mga nakalagay na list. Ito, makikita po natin dito, merong option dito na edit at saka delete. So, pwede na po nating i-delete kung halimbawa may nagdoble na pangalan or pangalan natin ang nakalagay dyan sa list, pwede na po natin siyang i-delete. Huwag po tayong mag-delete ng pangalan na nakalagay na po na subscribe. Kasi nawawala po yun sa list natin. Okay. Paano po tayo mag-add ng names? So, add subscriber. Okay. One option is to type it one by one, manually. Pwede din po natin siyang i-add. Click lang po yung add, then i-type natin manually. May instruction naman po dito that you're going to type the name, comma, then contact number, comma, then email address. Or, another option is, kung meron ka pong naka-Excel na file, pwede mo po siyang i-upload dito. Provided, yung file natin na from Excel, nakasave po siya as CSV file. Meaning, comma, separated value. Pwede po tayong gumawa ng master list sa Excel, and then, i-save lang po natin siya as CSV file. And then, we can upload it here. Para po, hindi na po mahirap maglagay ng pangalan isa-isa. Especially kung marami na po yung nailagay natin na name sa ating share list. Okay. So, dito naman po, we can also delete a subscriber. So, may mga options po dito na pwede tayong mag-delete. Mag-add or mag-delete ng subscriber. Now, paano naman po natin i-apply ngayon yung approach? Diba, meron na po tayong list. Nakalagay na po siya sa Dominate natin, yung ating email list. Paano natin siya i-populate? Okay? So, diba, meron tayong add subscriber one by one, then add subscriber by batch through CSV, or we can share funny links that will send them to the landing page or subscription page. So, another thing also, halimbawa, pangalan lang po ang alam natin, yung nasa FB, hindi pa natin alam yung email address at saka contact number. Pwede po nating padalhan ng free na ebook. Ito po, yung free ebook, once they will receive the link, and they will click the link, they will click the link, sana po yun. Okay, once they will click the link dun sa free na ebook, they're going to register their name, email ad, and contact number. Once nag-register na po sila doon, papasok na po yun sa email list natin. Another one also, yung ginagawa nating invitation sa ating live webinar or sa pre-recorded webinar. Pwede rin po, pag-send natin ng link, they will register their names, their
contact number and their email address, and then papasok na rin yung names nila sa email list natin. Yung na-select natin na folder ng list dun sa ano natin, sa email list. Now, saan natin i-share yung funnel natin? So we can share the funnel, pwede rin po sa profile ng FB natin, pwedeng sa FB page natin, or if we belong to some groups, pwede rin po natin i-share, provided na i-allow po ng admin ng group, or sa messenger, yung link, pwede natin i-send, or through comments din po, pwede natin i-paste doon yung link na i-share natin. Or pwede rin po sa YouTube, yung mga comments sa baba, or pag nakatapos na po tayo or naka-enroll tayo sa Dominate Certification course, pwede po tayong gumawa ng Facebook na business page, and then we can run our ads there. Pwede rin po tayong mag-post doon. Or to text message, or any other social media, pwedeng, ayan na po, FB, Twitter, WhatsApp, at saka iba pang mga means sa social media. Now, next one, tapos na po tayo sa list and approach. The next step is yung book study naman po. Paano po natin i-apply yung book study and book share sa Dominate natin? So, meron po tayo ditong lead magnet. Makikita po natin yan mamaya sa Dominate tool na hands-on. Lead magnet is an offer you can give to your prospects in exchange for their private information such as name, email, contact number, and we have the responsibility to keep their information private. So ano yung pinakita natin kanina na lead magnet? Ito na po pinakauna. Yung pagsisend po natin ng free na SSBYF na e-book. So makakatanggap po sila ng 2 chapters galing po sa book na ito. And once they will register, nakaka-capture na po natin yung contacts nila, yung email address at saka yung cellphone number. Yan po ang pinakauna na lead magnet natin. So galing po tayo sa share list, kailangan ma-capture natin through lead magnet yung kanilang mga contact details. Okay. So pangalawa naman po, aside from sharing ng ebook, yun na po yung virtual events na ginagawa natin katulad ngayon. Yung live webinar they are going to register and attend. Nakakasama na po yung pangalan nila sa list natin. And then they will be able to attend our webinars. Okay, the third one is yung pre-recorded events. Marami po tayong mga pre-recorded na videos. 2 pa nga po dun yung membership orientation ni Sir Joel for the warm market and cold market. Ang kagandahan po nito, once na yung kausap po natin is hindi available doon sa schedule ng regular na webinars natin, right there and then, pag nag-send po tayo ng link sa kanila, pag once na nag-register sila, iset lang po natin yung link natin sa video na instant, they will be able to watch the membership orientation. So, follow up na lang kaagad, pag natapos sila makapanood, padalhan agad natin ng link sa Zoom para po ma-follow up natin just in case meron silang questions. So ito pwede na pong gagawin kahit sa mga anytime na may makausap tayo na available sila, padalhan na po kagad natin ng link so they will be able to watch the webinar membership orientation and then kakausapin na lang po natin right after. Huwag po natin kausapin after 2 days kasi nakakalimutan na po yun. So kung pwede natin ma-follow up agad right after matapos silang manood ng membership orientation, gawin na po natin. Okay? Then the next one, ito na po yung mga big events, mga live events, usually sa mga financial centers or Super ING Day or mga conventions. Dito po, magagamit po natin yung pag-create ng event na wherein may mga e-ticket po na ma-generate. Ito, na-try na po namin dati, last year. At tuwan-tuwa po kami, excited kami kasi biro mo, maggagawa ka lang ng seminar, may mga e-ticket pa, di po ba? So parang social ang dating. Kaya ito, maganda rin po matutunan natin sa Dominate. Okay, tapos na po tayo. Unang-una, list, approach, and then book study and book share.
Now, the third one, ito po ang sinasabing pinaka-importante po sa lahat, yung follow-up. Kasi pag wala po tayong follow-up, hanggang orientation lang po, after the orientation, wala na pong mangyayari. At karamihan po, based sa experience po namin, especially nung nagkakandak pa kami ng seminars, ang dami-dami nag-attend ng seminars, minsan yung isa, walang nag-join, walang nag-own. Dito ba? So ano po ang kulang doon? Siguro nagkulang din po kami sa follow-up. So, ang follow-up is the act of making contact post, the initial contact in order to ensure that a transaction initially discussed goes through the desired process and meets a positive desired end. Diba? Ang sabi niya, begin with the end in mind. So, dapat talaga, dito natin ma-apply yung pagiging makulit natin. Dito ba? So, kailangan magiging makulit po tayo. Kung gusto po natin makatulong sa kanila, kailangan maging makulit po tayo. So, there are different ways to follow up. Unang-una na po dyan, padalhan po natin ng text or ang pinakamabilis po is tawag. So, tawagan po natin. Either to cellphone or sa messenger po. Pwede po natin gawin. And then, the second one, ito, hindi ko pa rin gaano alam kung paano gagawin itong SMS blast. Pero meron po ito sa Dominate portal natin. Ang sabi ng isang mentor, meron daw yatang isang app na kailangan pang i-download sa cellphone natin to be able to use this function, yung SMS blast. Then the third one is yung email blast. Meron po tayo nito sa Dominate na portal. Wherein isang email lang, you can send it doon sa lahat ng emails na nasa list mo. So lahat po yan makakatanggap ng email. Isang email lang, then send po natin doon sa list na nasa Dominate natin. So ito po. Mamaya titingnan na lang po natin. Ito po yung makikita natin paano tayo gagawa ng email. So, diyan pag nag-compose tayo ng email, i-send natin, then select lang po natin kung saan natin folder sa email list ipapadala yung ginagawa natin email. Yung email natin pwede pong invitation sa webinars or kung ano pang mga information ang gusto nating iparating sa ating mga prospect or clients or guests. Ayan po. So dito isi-select na po yung recipients kung saan natin ipapadala yung email blast. Ayan. Then the fourth one, ito na po yung email autoresponders. These are set of emails that will automatically be sent to your subscribers in the list on a given schedule. So, iba na-try na po natin na yung sa invitation natin, kung tayo mismo ang magre-register, gamit yung email natin, we will be receiving lots of emails. Sunod-sunod po na emails yun from ING. Pero nakapangalan po sa kung sino yung nagpadala. Yun po ang tawag ng email autoresponders. Meron na po siya naka-schedule, let's say 4 days before sa schedule na webinar, or 2 days or 1 hour before, 30 minutes before, may series of emails na po tayo ma-receive from kung sino po yung nag-invite sa atin. Ito po naka-automatic na po ito nasa portal natin. So, ito po. Makikita din po natin ito kung kung ilang emails na po ang napadala dun sa guest natin. So, we have here, email responder, use option 2 to view all the list. Click on the list you want to create an email autoresponder. Then click autoresponders, type your autoresponder name, then click save and next button. Ito hindi ko pa po natatry, pero aaralin ko pa po ito. Kasi medyo complicated na po itong sa email autoresponder. Okay. So dito po, ayan. Next one is yung email sequence. Ito pala yung yung sunod-sunod pala na nare-receive. Yung sa email autoresponder, pwede pong ikaw po ang gagawa ng email. Tapos, yan, parehas lang sila ng email sequence. Then, sunod-sunod na po siyang ma-receive ng papadala natin. Ayan po. Dito po siya makikita
makikita, halimbawa, yung ano natin, yung funnel. Ito na po yung funnel natin. Makikita po natin dito, setting, at lalabas na po yung delete na option. Okay, page builder, pwede po tayong i-modify yung page natin. If we're going to change the video na nandito, pwede po natin gawin yan using the page builder. Ito na po yung email sequence at saka yung SMS. Ayan po. So you can share also your link sa email or through Facebook. Ayan po. Same lang po sila sa email autoresponders, yung email sequence. Pwede po tayong mag-add ng email. Ito po yung yung meron na po sa portal na default na mga series of emails. And then, kung gusto po nating maggawa ng sarili po nating email, pwede po tayong mag-add dito. So, pwede po itong ma-modify. That ends po our, yung sa Dominate na presentation. Now, we will proceed sa hands-on na po tayo. May questions po ba doon sa ginawa natin? Or later na lang po, after na lang ng presentation. So if we are going to do the hands-on now, kung may mga laptop po kayo, pwede na po kayong sumabay kung paano natin i-apply yung pinakita ko po kanina. So we're going to log in first. Username and password. Okay, after the login, dito po tayo pupunta sa tools. And then, ING Dominate. Okay, so ito po yung makikita natin sa portal, si Sir Joen. Pwede rin po natin panoorin yan. So give us an idea kung paano yung Dominate. And then, log in po tayo ulit. Okay, ito na po tayo dito na po tayo sa Dominate natin na page. Okay, you will see here, ito po yung mga affiliate links. We have 10M 2025, offer page, membership benefit checklist. Yung 10M 2025, once we register here, ipadala natin sa mga friends natin. Pag nag-register sila, mabibilang na po sila sa count. Dun sa 10M by 2025. Okay, Christian. And then, yung offer page naman, excuse mo na. Sorry po. Yung offer page naman, ito po yung link na isi-send natin if they're going to join. So, pwedeng i-send natin sa kanila. Ito po yung lalabas sa link na yan pag i-send natin sa kanila. Makikita po dito yung mga membership benefits. Then, nasa baba rin po lahat nakalagay yung mga benefits as an ING member. And then, if they are going to join, i-click lang po nila yung be an ING member. Tita, mag-end ka muna ng presentation mo tapos i-share ulit. Hindi namin makita yung desktop. Ay, sorry po. Ayan po, Tito. Yeah. Okay na po. Yan na. Sige po. So, balik po tayo dito. Yan. From the affiliate Okay links, ito po yung 10M 2025. If you are going to copy and paste this one, ipadala natin sa mga kakilala natin,
once they will register, mapapabilang na po sila dun sa 10N 2025 na count ng IMG campaign. And then for the offer page, pag i-click po natin yung offer page, ito po yung lalabas. Makikita po dito at papakita dito yung mga membership benefits. And then, nasa baba rin po nakalista yung mga benefits. And then, if they are going to join or be an IMG member, i-click lang po nila yung be an IMG member. Then, pwede na rin po sila mag-fill up ng form. Okay, then for the membership benefit checklist, ito naman po, pwede rin po natin itong ipadala for follow-up. So they are going to fill up dito, i-tick lang po nila kung ano yung mga topics na interested silang matutunan. And then, dito rin po makakapture na natin yung pangalan, email address, at saka contact number, then i-submit nila. Then kung ano po yung mga benefits na nakalagay dito, makikita rin po natin yan doon sa Dominate natin. So, doon po natin malalaman kung anong ang mga special na interest nila na. Doon po natin sila pwedeng kausapin. Yun po ang topic na pwede natin i-ano sa kanila. Then for the IMG online workshop, pwede rin po natin itong i-share sa kanila. Ito naman, once you are an IMG member, free po natin itong ma-avail. So we have 5 workshops. Ito, malaking bagay po ito na kailangan nating aralin. Kasi it will really help us, especially on managing our personal finance. So, kailangan natin itong aralin and then meron din po siyang mga exams. So, ano po yung mga nandito na mga workshops? So, dapat pag IMG member po tayo, tapusin po natin ito kasi benefit natin ito. So, we're going to maximize our benefit. So, we are going to study sa workshop 1, increase cash flow and debt management, then building a strong solid financial foundation, then proper protection, ito na yung insurance. Dito natin malalaman anong kaibahan ng BUL sa term insurance. Then building wealth and asset accumulation, then retirement planning and wealth creation. Then the last one is building a business in the financial industry. So ito na yung about IMG business. Ako hanggang ano pa lang po ako, hanggang dalawa pa lang yung workshop na kompleto po. Okay, so after that one, ito naman kung hindi siya member, ang babayaran po niya is 100 for the workbook. Then pag Kaiser naman, pag halimbawa may request sa inyo na magpadala ng quotation ng Kaiser, pwede mo rin silang i-guide kung paano pag-fill up, pwede mo na ipadala yung Kaiser code na link. Automatic po yan, pag itong ginamit natin, pangalan na po natin ang nakalagay as agent. So, wala na po siyang option ng agent 2. Ngayon, pag meron namang tumulong sa atin para ma-close yung bill, doon po tayo sa e-app gumawa ng proposal. So ito lang po, ilagay lang po yung name, then date of birth, email address, then you can create code na po. So pwede na po nilang DIY nga, kumbaga. So ito naman, pag i-share po natin itong Turning Point Success Stories, ayan, dito po makikita natin sino ba yung mga taong naging successful na sa IMG. So ito, very inspirational po ito. So pwede natin na i-share yung link and they will be able to watch these videos. Then once na nakapag-decide silang mag-join, click lang po nila yung join now. Okay, then ito naman attendance sa seminar. So for the Wealth Creation System online course, ito for members also. So ito na po yung sa Wealth Creation System. Ayan, how to get started, merong webinar. Dati parang wala po itong exam, pero ngayon meron na siyang quiz. So presentation material, ito po yung sa membership orientation na presentation material. So meron tayong share list, webinar, quiz. Then after the quiz, you will get your certificate. So far dito hanggang ano na yata ang natapos. So, hanggang 5. So isa na lang.
Step 6 na lang. So, kailangan aralin. After aralin, kailangan natin i-apply. Okay. So, ito naman yung certificate dominate na certification course. Ito yung online seminar. Certified Dominate Associate na course. Maganda po ito kung aralin natin, mag-enroll tayo, kasi dito po ituturo talaga paano tayo mag-run ng ads sa Facebook using the Facebook business account. So, hindi lang natin very wide na po ang magiging reach ng market natin kasi hindi lang po yung sa mga kakilala natin. Pwede na rin po natin ma-target yung market na nasa ibang bansa o nasa malalayong lugar. Yun po. Pwede na tayong mag-run ng ads po dito. So dito matutunan po natin sa CDA online seminar. So pag gusto po natin maging expert talaga, we can enroll also sa advance. Ito na po yung Certified Dominate Specialist. So increase email sending limit to 20,000. Dito is 10,000. So below, ito po yung mga mentors natin. So pag i-click nyo po yung pangalan nila, lalabas na po yung mga videos na pwede nating panoorin. So si Alan Mo is an award-winning email marketer. So i-guide po tayo ni Alan Mo how to create an email. And then si Jomar Hilario naman for the social media marketing. Siya po yung mentor sa CDA, sa Certified Dominate Associate course. Then si Ma'am Sha na sino sa pagsulat naman ng libro. And then kung gusto po nating mag-business naman sa mga foreclosed properties, meron pong partner ang ING na si Mr. J. Castillo. Ayan po sila ang mga mentors. Okay. Punta na po tayo dito sa before we will do the actual application po. Kung meron po tayong ibang mga gusto pang matutunan, just click lang po natin yung help. Okay, dito po sa help, lalabas na po yung mga video tutorials. Ayan po. Does digital marketing work? Panoorin po natin lahat ito kasi malaking tulong din po ito. Then, nasa baba po, ito na po yung mga tutorial. So, isa-isahin po natin yan. Kung may free time po tayo, marami po tayong matutunan dito. Okay? So, kung kailangan din po natin, kasi last night, nag-try po ako, ayaw kong gumana yung link sa panel ng Dominate Tool. So, pwede po tayong mag-send ng concern natin. Mag-open po tayo ng ticket. Ayan, pwede po natin yan i-click and then, lalabas po yung help topic, pwede po tayong mag-send ng email sa kanila para ma-address po yung concern natin. Ito nga po yung ano ko kanina, kasi ayaw po mag-run yung panel link. Kahit kanina nag-try po ako. So yan, panel link problem ang nilagay ko sa email. Ayan po. So, isa-isahin na po natin. Ready na po ba tayo? Mag-start na po tayo. Can I get thumbs up po? Nasundan po ba? Nasundan po ba yung sinasabi ko? Or nakatulog po tayo? Okay, so next po, dito na po tayo sa dashboard. Okay, sa dashboard naman, ang unang-una natin gagawin, pag bago pa lang po natin na-open yung Dominate natin, bago po tayo gumawa ng mga invitation or kung ano pa man, gagawa muna po tayo ng email list. So, click po natin yung email list. Mabagal ang internet. Okay, then add po tayo gawa po tayo ng panibagong list. I-type lang po natin kaya kung anong gusto nating title sa list natin. Lagay ko lang my share list. Ayan, then
i-add po natin. Ayan. So, para ma-check po natin kung nandun na yung list, i-click din po natin ulit yung view all list. Andiyan na po. Lumabas na po yung my share list. Then after that, punta na po tayo sa survey. Punta na po tayo sa survey. Okay. Gagawa po tayo ng survey. So, meron na po kasing nagawa dati. So, let's say, add new survey. So, IMG Financial Survey. Then, add a question. Okay, what is your greatest financial worry? Okay, to find how we can help. Pwede rin po yan. And then, we will select paragraph. Then, yung is required, ito po yung kailangan muna nilang sagutan yung question bago mag-proceed. So, next, since ito yung pinakaunang question natin, we will put an order here of 1. So, after that, submit na po natin. So, after na ma-submit, i-click lang po yung OK sa invalid. Then, submit po ulit. Okay. So, ito na, nag-doble na siya. So, dalawa na po yan. So, lumabas na po yung IMG Financial Survey. So, after creating a survey, dito na po tayo, let's say, ang gagawin po natin is pre-recorded events. So, click po natin yung pre-recorded events. And then, we're going to add. Ito po yung mga nandito na sa Dominic na mga videos. So, select lang po natin yung recommended videos. Ayan. Let's say yung IMG Membership Orientation ni Sir Joanne. Yun ang pipiliin natin. Ang duration of the video is 56 minutes. So, kung gusto po nating panoorin muna kung ano yung meron sa video, pwede po natin i-click yung preview video. Ayan po. So, mapapanood na po natin dito ang membership orientation ni Sir Joanne. So, ito, maganda rin po panoorin para makakuha po tayo ng mga tips paano tayo mag-conduct ng membership orientation. Yan po yung example. So, pwede natin siyang mapanood. Hello, my name is John De Las Peñas. Today, I'll be discussing to you about the IMG membership orientation. Ayan po. So, ayan. So, balik na po tayo doon. Na-select na po natin yung video. And then, ito, naka-default po siya sa yung offer preset niya is IMG membership checklist. So, pwede rin po siyang palitan. Depende po sa kung ano po ang gusto nyong ilagay na offer presets. So, yan. Merong top membership benefits. Ayan. Okay, pag yan po ang pinili, then, ito naman yung offer button. Titingnan kung ilang minutes bago lalabas yung offer button. Be an IMG member niya. Now, be an IMG member. Ito po naka-default na po siya. Then, offer button link. Ayan na po siya. Then, dito naman, just in case na ang gusto natin is mapanood ka agad niya. Pag once na nag-register, mapanood ka agad niya. So, isi-select lang po natin yung instant. Ngayon, kung scheduled naman, halimbawa, ang invitation mo, meron naka-schedule na araw, na oras, lagay na po natin yung on. Select po natin yung on. So, let's say, select po natin yung instant. So, diretso na po tayo. So, pwede na po natin i-submit. Ayan. So, ito na po siya. So, ito na po yung pre-recorded webinar na in-add natin. So, dito na po tayo diretso sa built opt-in panel.
Nakikita pa po ba yung screen? Can you see my screen? Kasi mahina po yung internet. Okay pa po ba yung screen? Nakikita po ba? Ito mukhang nawawala. Okay naman, tita. Kita Okay naman. po. Okay, so proceed Ayos po pa. tayo. Let's say ang pipiliin po natin is yung MO ni Sir Joe na Cold Market. So click lang po natin yung Create Now. Okay, then tatype lang po natin kung anong site ID ang gagawin natin. Let's say MO by Sir Joe M. Okay, then dito na po tayo sa survey. So select lang po natin kung anong, ayan, IMG Financial Survey. And then yung nilagay ko po kanina, yung My Share List ang i-select natin. So lahat po nang mag-register dito, yung mga pangalan nila, dito po siya papasok sa My Function na siya. Ay, duplicate site name. So, palitan natin. Pre-recorded webinar. Okay. Pre-recorded webinar. And then submit. Ayan. So, ito na po yung link. So, try po natin. Duplicate site name. Ayan na po. So, ito na po yung link natin. Bago po natin i-share sa FB or i-share sa email, kailangan po natin i-check muna kung magpa-function ba siya. Okay, i-click lang po natin yung link. Ayan po ang naging problema. Kagabi pa po ito. Ang lalabas po is a blank white page lang po. Ayan, ayaw. Pero ito na po, usually, halimbawa yung mga previous na mga diretso sa landing page niya. Ayan. Ito na po yung registration page niya. So, ito pinalitan ko lang yung video using the page builder. So, ito po, lalagay lang po yung name, email address, then your mobile number ng guest. And then it will proceed sa landing page na po ng countdown para sa webinar. So, yun lang po. Ayaw po talaga gumana. Kagabi pa po yan. Sa pre-recorded po yan. Ngayon sa virtual events naman, halimbawa, meron na po kayong nagawa na virtual events, pwede pong i-edit na lang po. Pwedeng i-edit nyo na lang po. Okay, i-edit na lang po natin. Halimbawa, ito. Pag-edit po natin, ayan. Dito po tayo sa edit webinar. Since meron po tayong weekly na schedule, dun sa weekly na schedule natin, same din naman po yung link, palitan na lang po natin yung date. Okay, pag palit natin ng date, click lang po natin yung delete sa right side, then click OK. So, pwede na po natin ma-change yung schedule para sa Zoom na webinar. So, let's say for example, pag gagawin po natin yung example lang po, kasi yung link naman natin ng Zoom is we are using only the one number na ID. So, dito, let's say for example,
tomorrow 10/06, then 2020. Ito, unstable na naman yung Okay, then, let's say ang time po is 4 p.m. And then, dito naman, ang gagamitin natin is, ang nakalagay po kasi dito, Baghdad Kuwait Riyadh. Then, we'll just click the plus sign sa right side. Then, we'll add again another sched. Let's say, for example, meron tayong, let's say, ang ano na to is puro MO. So, halimbawa, sa tomorrow, kung dalawa po yung schedule ng MO, or, ayan, pwede natin siyang the same date. Let's say, kung 4 p.m. yan, let's say, kung meron tayong 8 p.m., lagay lang po natin 8. Then the same, then add. Okay, kung meron tayong schedule sa next day, sa susunod pa ng mga araw, let's say you are going to make the schedule for the whole week na. Pwede na po natin pagsamahin lahat sa iisang invitation for as long na iisa lang po yung Zoom meeting ID. So, yan, pwede na po kahit ilang schedule ang ilagay natin dyan. So, after that, let's say dalawa lang ang nilagay ko. So, after that, pwede na po natin siyang isubmit. Okay, so tingnan natin kung nasaan yung schedule na yon. So ito po yon, June 10. Then, ang next na gagawin po natin is click natin yung build opt-in panel. Ayan. So, after that, click natin yung create. Babalik ulit tayo sa site ID. So, lagay lang natin June 10 webinar para walang kaparehas. Then the same, so survey, so IMG Financial Survey, then my share list, then submit. Ayan. So open site now. Ayan. So, try ulit natin kung gagana ba siya. Ayaw pa rin po. May problema talaga yung sa dominate natin. So, dito po, halimbawa, gusto nating palitan yung palitan yung video. Ano pang video ang nakalagay dito? Ang nakalagay dito yung default niya na video. If you're going to change the video, pipili po tayo ng video sa YouTube. Let's say ang kukunin natin yung mga video na naka-upload ni Tito Joey. So, try po natin. Okay, let's say ang gagawin natin is yung video ni Ma'am Vicky. Okay. So, dito po, makikita natin, nakalagay po yung share. So, balik po tayo sa page builder. Ayan. So, bago natin i-copy yan, i-click lang po natin yung picture ng video, pero wag po sa play button. So, dito lang po sa gilid. Pag-click po natin dyan, lalabas na po yung detail editor sa left side. And then, balikan po natin si YouTube. Then, click lang po natin yung share. And then, ito na po yung link. I-copy lang po natin. So, click copy. Then, balik po tayo sa page builder. Then, i-paste po natin siya sa YouTube ID. Ayan. So, delete natin yung before sa yung YouTube na Word, saka yung HTTPS. Ang maiwan na lang po yung number, yung ID na lang sa YouTube. So, delete natin siya and then apply changes. Ayan, lalabas na po yung video ni Ma'am Vicky sa Kaiser. So, after that, publish na po natin. Click natin yung publish and then publish now.
Ayaw pa rin po. So wala tayong magagawa. Pero ganun lang po ang process na gagawin natin. If we're going to change the video doon sa landing page, yun lang po ang gagawin. So i-copy natin yung link from YouTube and then i-paste natin sa editor niya. Ayan po. So, ano pa po ba? Ito naman yung sa halimbawa gusto nating mag-delete ng subscriber. So punta po tayo sa email blast. Ayan po. Okay, sa email blast, tingnan po natin yung view all list. Ayan. Halimbawa, meron tayong i-delete. Let's say for example, check natin yung sa, ayan. Pag i-delete ko yung pangalan ko, ito lang po, i-click lang po yung delete. Ayan, confirm delete. Matatanggal na po yung pangalan. Ganun lang po kadali. Ano kasi dominate? Ayan na po. So, balik po tayo sa dashboard. Dito naman po sa ito. Ito kagabi ko lang din po ito nakita. Pag i-click po natin yung report sa pinakababa, dito na po makikita kung ano po yung activity ng mga members natin. Kung gumagawa ba sila ng mga panel nila or kung natapos ba nila yung mga workshop nila. So, i-click po natin yung My Team panel. Ayan. So, sa group namin, sa team, si Arniel po ang pinakamarami. And then, followed by Sir Herman. So, sila po ang marami. Ayan. So, si Sir Joey din po. Emmanuel Espinosa pala. Yung anak po ni Sir Joey. And then, dito naman sa workshop, balik po tayo sa reports. Makikita po dito kung sino na po yung nakatapos ng workshop. So parang nandito sa record, kami pa lang po workshop 1 and 2. Kami pa lang po ni Tito June. Ayun pa lang po ang So yun lang po. I think that's all. Basta wag lang po natin kalimutan, aralin po natin yung knowledge base na nandito po sa portal natin. So marami po tayong matutunan dito. Kaya nga po DIY, do it yourself. So bigyan po natin ng time na mapanood at ma-practice po. Kailangan po talaga sa Dominic ay paulit-ulit na practice. Especially sa mga millennials. Mga malapit ng mag-senior citizen. Makalimutin na po. So, yun lang po. Maraming salamat po. Back to you, Tita CEO Tess. Ayan. Thank you very much, Tita SMD Agnes. Virtual clap para po sa iyo and comment na lang po. Especially po dun sa may bago, we are now ready po to accept your question. So, any questions po?